Alright mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa isang barangay. Hindi ko sure kung anong kanto to, pero sakop to ng V. Fogoso Street. Nadaanan ko rin dito na merong basketball court sa gitna ng kalsada. So tama ho ba ito o inaalaw ba ito ng barangay? Kasi ito po ay pang public way, pang public road. Ayan. So mga kaibigan, nangyayari nagiging basketball court dito. So isa sa mga obstruction, 100% obstruction. So mga kaibigan, ayan, isa lang masasabi ko, bakit naaalaw yung ganito? So chairman, baka naman, di ba? Panawagan lang, hindi ko kayo kalaban, hindi ko kayo inaaway. Ang akin lang ang utos ni Yorme ay zero obstruction. Pero kung ganito man lang, may mga lugar na hindi nakikita sa ibang mga vloggers o hindi na kwento na ibang vloggers ng mga ganito, ikwento ko lang sa inyo para at least ma-aware ang mga taong bayan na hindi lahat may mga nakanakang hindi sumusunod sa utos ng ating mahal na Yorme. So that's it mga kaibigan. Yan o, mga bata. Alright mga kaibigan, sa aking pag-iikot kanina, napadaan po ako doon sa project ni Congressman Joel Chua, yung pinag-ibang 19 million na barangay hall. Diniretso ko po tong side na to sa aking pag-iikot. Ito po ang bumungad sa akin. Meron din palang nakatagong barangay hall dito na ganoon din ang sistema, sinakop din yung bangketa. Pero before that, uunahin ko na to, itong basketball court sa gitna ng kalsada. So obstruction na obstruction. Ayan, hindi ko sinasabing mali ito, pero mga kaibigan, ito'y pagmamayari ng taong bayan ng Kasalat. Hindi po ito pagmamayari ng isang barangay lang. Kaya dapat tinatanggal na to. Dapat nililinis na to yung ganitong mga klaseng mga basketball court. Tingnan mo, paano makakadaan ng sasakyan dito? Pag may mga traffic, hindi ito magiging daanan, hindi ito magiging alternate road dito. So mga kaibigan, on the other hand, ayan, meron pong barangay hall dito. At nakita ko yung barangay hall na yan, barangay 330. Ayan. So mga kaibigan, sakop na po ang bangketa, kinain na po ang bangketa. Ayan, sa nakikita nyo, zoom natin. Hi JNT. Ayan, so may pa tayong school din ito, school ata ito. Ayan, maganda eh. So dito po tayo sa may Fogoso Street. Ayan, so yung barangay hall, sinakop na po yung bangketa. Ayan, nawala na po yung daanan, actually nilamon na po. So how sad, may nakikita pa rin ako. Actually kung lalakarin mo itong mga kaibigan, didiretsuhin mo itong side na to, ito yung papunta doon sa may pinag-ibang 19 million na barangay hall, yung sinisira. Straight lang to, tapos dito natuklasan ko dito sa side na to, ito yung barangay hall nila, kinain din yung bangketa. So ang taas ng barangay hall na to, ang taas. So ba't ganun, no? So di ko alam ang kwento, o wala akong pakialam sa kwento ng history ng barangay hall. Basta ang akin na lang yung bangketa ibalik sa taong bayan. Obstruction na obstruction, yun talaga. So ito nga sample nga lang ito. Shout out po kay Justin Jan. Ayan, so ito lang po, sample lang to. Kung sumusunod talaga tong barangay hall na to in the first place, nakita naman lang marami ng mga barangay naglilinis at ginagawang tinatanggal yung mga ganito. Isipin nyo nga, sa distrito nga meron na voluntary na tanggalin ng kanilang mga barangay hall tsaka yung mga basketball court nila, pero eto parang walang pakialam mo, diba? Hello po kay Justin Jan, shout out po sa ating mga motorcycle unit po sa MTPB. So ayan mga kaibigan, hindi ko sinasabi hindi ko kayo inaaway, sa totoo lang, honestly hindi ko kayo kaaway. Ang atin lang, kung anong utos ni Yorme na linisin ang lungsod ng Manila, dapat linisin. Hindi naman pwedeng iba sumusunod, yung iba naman hindi. Although kakampi ka o kalaban ka man, ay hindi po issue yan. Ang issue po dito kung bakit napapayagan ng ito barangay hall na ganyan.
Ayan. So di ko alam kung ano plan ni Yorme dyan. Si Yorme po nakakaalam. Si Yorme po may sagot sa lahat ng mga ganyang obstruction. Wala po akong rights. Ang akin lang po, nadadaanan ko lang. At siyempre kasama siguro yan sa isang mga listahan ni Yorme na pinag-aaralan. So yun lang. Sa aking pag-iikot, nadadaanan ko yung mga ganitong klaseng mga ano. Kasi sa totoo lang, hindi mo na makikita sa ibang mga vloggers na may ganito po na pinapasok po yung mga ganyan-ganyan. Pag-iikot-ikot kasi sa Manila talaga, especially 2, 3, 1 hanggang 6, maiikutan mo talaga, marami talaga mga obstruction. Pero ang laging sagot dyan, naka Yorme. Si Yorme po ang nagde-decide lahat ng desisyon kung ano pong plano dyan, kung i-retain ba yan o dahil may valid reason o gigibain o kung talagang sobrang obstruction na talaga. So again, ito po isa sa mga barangay natin, barangay 330 dito po sa lungsod ng Manila, District 3. Ingat po tayo. Maraming salamat po. Ayan po, sa continuation po ng ating vlog, yung kanina pinakita ko pong barangay na 330, doon lang po yun sa side na yun. So ito mismo ang katabi niyan, malapit dito. Actually may isang barangay pa doon pero hindi obstruction isang barangay doon. Yung barangay na to, ito yung isa sa mga 19 million controversial na project na pinagawa po ni Congressman Joel Chua, which is ito na po yung tsura ngayon. So ina-update ko lang sa inyo kung tatanong kayo bakit ganito nangyari. Pinigaba po ito ni Yorme dahil nga ito sobrang obstruction, dahil itong school na to isa sa mga nagrereklamo at may mga taong nagkakaroon ng agam-agam na baka bigla itong magtumba kasi yun nga sobrang liit po ng barangay hall na to, pero yung presyo nito lagapak, grabe. Kung ngayon nakita nyo ngayong skeleton na po yung natira, at ito po yung side na yun kung saan yung bangketa at sinakop tong side na to. So ito na ngayon, skeleton na po siya. Ito nangyari sa 19 million ito. Sobrang sayang ang pera ng taong bayan at ito po nangyari, diba? Kung hanapan sana ng magandang pwesto to at nailagay na tama, edi sana okay na okay, diba? So nakita nyo, so ito kasing side nito, sa likod nito, ito yung wall ng school. So natakpan talaga tong area ng school. Kaya, pero ito sa totoo lang mga kaibigan, may daanan naman dito. Pero syempre mga kaibigan, barangay hall, bangketa to tapos lagyan mo ng barangay hall, tapos ganito parang presyo 19 million. My God, sobra. So ito na yun, wala na, tiles na natira. Ito na, binutas na nga to tingin ko babalikan pa to bukas, Sunday kasi ngayon. Kaya binutas na dito kasi titibagin talaga to, uubusin talaga to, wawasakin, titira talaga nito, zero building talaga rito. Ayun ang mga linya ng mga wiring. Ayan, wala na so inabandon na nga to agad ng barangay Hindi kung, siguro wala din masabi yung chairman dito, syempre sumusunod na siya sa utos. Syempre ikaw ba naman chairman, bibigyan ka ng barangay hall ganito, hindi okay na sa'yo. Pero ang tanong kasi, obstruction, diba? So ito yung part ng daanan din ng school. So talaga tingnan mo, natakpan yung side ng paralan. Siyempre iinit yan, sobrang init yan, wala ng ventilation, wala ng hangin papasok, diba? Sobrang sayang, no? Nasasayangan talaga ako sa project ko. Sobra. So ang laki pa ng budget, isipin mo 19 million. Tingin ko di man abot 19 million to. Ayun lang. Tapos ito yung mga bakal. Sabi nga ni engineer Bulaan nung last time, hindi naman daw substandard. Tama naman daw ginamit ng mga materials dito. So yun nga lang kasi talaga, talagang issue talaga dito yung obstruction. Yung sinasabi ko, wala namang mali kung ibabalita natin yung obstruction. Pero tanong kasi, ba't na inaalaw? Alam ng obstruction, inaalaw pa rin. Although sabihin natin na wala talagang space sa Manila, wala talagang space na paglalagyan, pero wag naman ganito sana, diba? Pero hindi naman natin sila kini-question, hindi natin sila inaaw, hindi natin sila sinisiraan. Ang atin lang naman, ang tama ay tama, ang mali ay mali. So siguro maraming natuwa rito, maraming natuwa mga kababayan natin na nangyari ito, nalinis tong lugar na to. So titignan nyo
Sa kahabaan na yan, oh, wala kang makitang obstruction, tapos biglang at this kind of area magkakaroon ng ganito. Diba? So ito yung part ng school. Sa nagtatanong, ito yung school. So di ba natabunan yung ventilation? So imbes na may hangin na makakapasok sa mga bintana, kasi yun nga, hindi naman siguro aircon tong school na to. Di ba? So natakpan pa. Okay sana kung pina-aircon ng barangay ulo, kasi sinama sa project yan, pina-aircon yung area, yung mga room na to. So kahit paano may malaking bagay pa na itulong. So ayan, tingnan nyo sa likod na yan, oh, di ba? Ayan ang kapag na yan. So, see? So yun lang. Sabay-sabay dinaan natin itong mga project dito. Mayroon pala doon sa dulo na tingnan din natin yung sitwasyon doon. At nakita nyo, ganito na pala dito. So alright mga kaibigan, this is Channel Reds. Magandang hapon po sa inyo. Happy Sunday po, ingat po tayo.